Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin yung jealousy or ano nga ba yung magandang selos or bakit nga ba may nagseselos, something like that. So Exodus chapter 34 verse 14, do not worship any other God, for the Lord whose name is a jealous God. Sa Tagalog, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon ang pangalan ay mapanibughuin, ay Diyos na mapanibughuin. So yun na nga sinasabi rito na yung Diyos daw natin is jealous. Yung Diyos daw natin ay seloso. And paano nga ba? Paano magselos ang Diyos? And paano siya? Kumbaga paano siya magselos sa atin? Paano yung paraan ng pagseselos niya? Or ano yung dahilan ng pagseselos niya? So punta tayo sa unang katuruan. Puntahan natin, sabi rito, God's jealousy protects His glory. So ang Panginoon nagseselos siya hindi dahil masama ugali niya, something ganun. Ang Panginoon ay nagseselos siya hindi dahil naiinggit siya. Nagseselos ng Panginoon dahil pinoprotektahan niya yung kanyang glory. Pinoprotektahan niya yung pagka-holy niya. Na to the point na bakit ka sasamba ng ibang Diyos? Bakit ka sasamba ng ibang Diyos bukod sa akin? Ako yung pinakang glory dito. Na kumbaga kaya nagseselos ang Diyos para sa kanya. Ako lang ang Diyos Ako lang ang banal dito. Ako lang ang pinakang mataas dito. Ako yung may pinakang glory dito. Kaya dapat hindi mo ibinibigay yon sa iba. So kumbaga ganun siya. Ganun yung pagseselos. Kumbaga nagseselos lang ang Panginoon sa mga Diyos-Diyosan or sa mga ibang Diyos para protektahan yung kanyang pagka-glory, para protektahan yung glory niya. So sa ikalawang teaching, sabi rito, God's jealousy is for us, not against us. So marami kasi mga tao na pag sinabing selos masama na Pag sinabing selos it is linked sa kainggitan, something ganun. Pero ang Panginoon, pag nagselos yan, hindi yan ikakasama natin. Kumbaga, hindi yan laban para sa atin. Kumbaga, nagseselos ng Panginoon is para pa nga sa atin Hindi siya nagseselos dahil masama tayo or dahil may masama siyang hinahangad sa atin. So kumbaga, kaya lamang siya nagseselos, kumbaga para lang maligtas tayo. Na yun na nga, bakit mo sasambahin yung ibang tao? Bakit mo sasambahin yung ibang Diyos? Ako nga yan. So kumbaga, huwag mo yan sambahin kasi ako lang ang paraan para maligtas ka. Ganun siya magselos, na nagseselos siya para lang din sa atin na hindi ka maliligtas diyan, kaya dapat ako lang ang sambahin mo. Ganun. So sa ikatlong teaching, sabi nito, God's jealousy treasures our covenant relationship. So tayo ay merong covenant na relasyon sa Panginoon, na sinasabi rito na ang Diyos lamang ang sasambahin mo. Kumbaga, tayong mga tao, ang Diyos natin ay ang Diyos lamang. Siya lang ang nag-iisa nating Diyos. And tayong mga tao ay people of God. Kumbaga, merong relasyon ang tao at ang Diyos. Meron silang kasunduan, something ganun. And pinahahalagahan yun ng Diyos. Kaya ayaw niya na sumamba tayo sa iba, and ayaw niya na magkaroon tayo ng ibang Diyos or magkaroon tayo ng ibang Diyos-Diyosan. So ganun magselos ang Panginoon. Ganun yung jealousy na tinatawag kay God. So sa unang application, para pa natin ito maya apply sa ating mga buhay, devote yourself to God alone. So yun na nga, wala kang ibang sasambahin dapat, or wala kang ibang magbibigay ng kapurihan mo kundi ang Diyos lamang, dahil siya nga ay seloso. And yung sarili mo, lahat dapat kay Kristo lamang, sa Diyos lamang natin. So sa ikalawang application, sabi nito, desire God above family, wealth, and prestige. So yun, hindi lang naman Diyos-Diyosan ng mga nagiging ibang Diyos. Kung hindi lang naman Diyos-Diyosan or mga ibang Diyos ang nagiging kalaban ng Diyos, ng ating totoong Diyos sa mga puso natin. Kumbaga naandyan din yung kayamanan, lalo na yan, and yung kapangyarihan, mga ganun. So sinasabi rito na dapat ang pinakang nasa taas, kumbaga ang pinakang sinasamba mo ay ang Panginoon. Hindi mo sinasamba yung pera mo, hindi ka alipin ng pera mo, hindi ka alipin ng kapangyarihan mo. So kumbaga dapat Diyos lamang, sa Diyos ka lamang
nagpapasakop. So sa ikatlong application sabi rito, demolish all idols and anything that replaces God. So yun, kung merong nangingibabaw dyan sa puso mo na parang pumapalit kay Kristo or sa Panginoon natin, tanggalin mo yan. Kung pera man yan, kung feeling mo, sinasamba mo na yung pera or sinasamba mo na yung kayamanan mo, sinasamba mo na yung kapangyarihan mo, or kung meron kang ibang Diyos, kumbaga tanggalin mo na yan, alisin mo na yan dahil nag-iisa lang ang Diyos natin, si Kristo lamang. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.